Naranasan nyo na ba yung feeling na parang ang lapit-lapit na pero ang hirap maabot ng pangarap mong tumira dito sa Canada? Hindi ka nag-iisa. Pinagdaanan na rin yan ng maraming tao na nasa ganitong sitwasyon. Achievable ang Canadian Dream, and I'm here to guide you through the challenges and unlock your pathway towards your Canadian Dream. Bilang immigration consultant na nakarepresent na ng tens of thousands of cases sa Immigration Canada, alam na alam ko na ang pattern ng success at failures ng mga applicants. By the way, I'm Marjorie Quintos in Montreal, Quebec, and today marks a very special milestone for me. I've been living in Canada for 20 incredible years. Can you believe it? Time flies talaga when you're chasing your dreams. Grabe, ang daming nangyari. May mga challenges, mga success, pero lahat worth it. Canada is now my home, and I'm proudly Canadian. Pero hindi madali makarating dito sa Canada. At alam ko marami sa inyo ang nangangarap din. That's why our immigration firm Mercan receives thousands of applications per day. Pero I want to address this video sa mga applicants who are going through struggles in applying. Trust me when I say, I know your pain. Alam kong marami sa inyo ang may pangarap na magsimula ng bagong buhay dito sa Canada. Pero, paano kung sabihin ko sa iyo na ang daan patungo sa Canadian Dream ay puno ng hadlang? Magtuloy ka pa kaya? Real talk lang tayo ha. Ilan sa inyo ang naka-experience ng ma-disappoint dahil sa paghihigpit ng Canada immigration policies? What about yung mga nabiktima ng fake recruiters or ghost immigration consultants na wagas mag-promise pero hindi pala legit? Tapos nandiyan pa yung mga financial struggle, marital issues, and people you count on just stop helping you. Paano naman yung time? Parang imposible makahanap ng oras para kumpletuhin ang requirements or mag-language test, lalo na at may work, family, at iba pang commitments ka. At paano kung walang support coming from your loved ones or at worst, papiliin ka ng loved one mo kung siya ba or your dreams? In this video, pag-uusapan natin ang isang medyo sensitive na topic. Kasi, tanong mo, sa dami pala ng options to come to Canada or immigrate to Canada, bakit until now hindi ka pa nakakarating dito? Or, andito ka na pero hindi ka naman makapag-apply ng PR? I've put together 10 common reasons which I gathered sa mga applicants, clients, or subscribers natin sa YouTube that I've dealt with through the years. Kung isa ka dito or isa sa mga reasons na to ay nasa iyo, comment below and share your story. So, here we go. Reason number 1, naghigpit ang immigration policies ng Canada. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi ka pa PR in Canada or kaya you haven't made it to Canada yet. Sigurado akong makaka-relate dito yung mga foreign worker or international student na nandito na sa Canada. Nung dumating ka dito, alam mo na ang goal mo ay maging permanent resident, diba? Ang dami mong hopes at ang saya kasi excited ka na magsimula ng bagong chapter sa buhay mo. Pero yun nga, hindi naging madali. Di nagtagal, biglang naglabas ng kung ano-anong changes ang Canada sa immigration policies. Parang sa tuwing ready ka nang isubmit yung application mo, may bagong rules or restrictions na biglang sumusulpot. Tapos, umabot pa sa point na nag-introduce ng quota system. May mga provinces at immigration programs na may mga limits sa dami ng applicants na matatanggap na nila taon-taon. Parang biglang dumami ang competition. Lahat ng gustong maging immigrant, nagmamadaling mag-apply para makuha yung mga in-demand na spots. At para mas lalong sumama ang sitwasyon, parang bigla na lang nagsara yung ilang immigration programs na sana ay pwede mong pasukan. Hindi mo alam kung marirenew ka ng employer mo or pauuwiin ka na ba from whenever mag-expire yung permit mo. So, you're in limbo right now. There's a lot of Filipinos, mga kabayan na nandito ngayon sa Canada who are having the same problem as you. Reason number 2, usapang pag-ibig. Love and marital issues are barriers to your Canadian dream. Ang daming taong hindi makarating sa Canada dahil sa mga problema sa pag-ibig at relasyon. Alam mo ba, 90% sa mga applicants namin na umatras sa kanilang application ay dahil nahirapan silang pumili. Pupunta ba sa Canada para sa bagong chance or manatili sa relasyon? May iba na hindi payag ang partner kasi hindi ready sa long-distance relationship at may mga times pa na kailangan mong mamili. Canada ba o siya? Kapag iniwan mo, baka magloko. Ang hirap, diba? Love can be intense at nakakatakot iwanan yan para sa uncertain future. Tapos yung iba naman, naudlot yung application dahil naghiwalay silang mag-asawa. Isipin mo, ang dami mong effort, oras at pera na nasayang. Documents, exams, legal papers, super stressful yon, di ba? Pero hindi lang emotional yung impact, pati yung application mo naapektuhan. Mind you, ang Immigration Canada ay stricto pagdating sa mga applicants na may hiwalayan ng mag-asawa, lalo na kapag may mga anak kayo. Reason number 3, ayaw ka ng tulungan ng kamag-anak mong nasa Canada.
Another struggle bakit hindi ka makapag-apply for Canada is because your relatives in Canada stopped helping you. Here's a classic story. Canada has always been a dream for you. Ang ganda ng landscapes dito, mataas ang quality ng buhay at napakaraming career opportunities. Dagdag pang inspirasyon dahil may mga kamag-anak ka na nandito. Excited din silang makasama ka, umaasa na makakatulong ka na rin sa pamilya sa wakas. Nung una, sobrang supportive ng mga kamag-anak mo dito sa Canada. Isang hingi mo lang, padala agad sila ng pang-exam, pang-kuha ng requirements, panggastos sa pagkuha ng mga requirements. Pero nung kinalaunan, tumatagal, napansin mo, humina ang suporta nila. Nagsisimula kang magtaka. Bakit kaya? Nakakalungkot maramdaman na unti-unting nalalagay sa alanganin ang application mo dahil kulang ang support system, lalo na ang financial support. Pero sa loob mo parang may guilt ka na nagsasabing hindi mo binigay ang best mo o baka humingi ka ng financial help na higit sa kinakailangan mo or nagastos mo yung mga perang pang-exam mo, pangkuha mo ng requirements para sa ibang bagay. Ngayong seryoso ka na pero nahihiya ka nang lumapit ulit. Baka kasi nasabihan ka na nung relatives mo na wala na silang maibigay na tulong sa'yo. Reason number 4, financial burden. Isa rin talagang malaking challenge kapag nag-a-apply ka sa Canada ay yung financial burden. Instead na excitement lang ang nararamdaman mo sa idea na magmamigrate ka, lagi rin itong may kasamang stress at worry kasi kailangan mo talagang pag-ipunan ng gusto. Maraming gastusin na hindi mo pwedeng basta baliwalain tulad ng mga English tests, medical exams, police clearances at kung ano-ano pang mga requirements na kailangan pa ng certified translations at notarizations. Bawat hakbang papunta sa goal mo ay may kaakibat na bayad. Dito pa pumapasok yung ang dami mong kasalukuyang gastusin. Siyempre, habang inaasikaso ang mga requirements, kailangan mo pa rin magbayad ng renta, kuryente, tubig, pagkain, at hindi nawawala yung biglaang emergency na gastos. Kung minsan, nauubos na ang ipon mo, kahit gusto mong maglaan ng pera para sa Canadian application mo. Hindi ka makapagpatuloy sa application mo ng ganun-ganun na lang kasi sa bawat desisyon ay may kailangang isakripisyo. Ang hirap lalo kapag walang strong support system, di ba? Walang kaibigan o pamilya na pwedeng sumuporta sa'yo financially or kahit simpleng moral support man lang. Kahit gaano mo kagusto, napipilitan kang mag-step back o tuloy ang ideyang pangarap mo dahil sa kakulangan sa pondo. Financial burden talaga ang isa sa pinakamabigat na challenge na kinakaharap ng mga aspiring na migrants na gusto sanang makahanap ng mas magandang future dito sa Canada. Another reason kaya hindi ka makapag-Canada is because na-scam ka. Marami akong nakausap na ganito ang karanasan pero nahihiyang magkwento. Ang kwento ng mga pangarap na hindi natupad at ang sakit ng pagkakaskam. Yun bang nag-research ka at nag-ipon ka para sa mga plano mong mag-Canada? Nakatagpo ka ng job offers online or may nakilala kang recruiter na nag-alok ng magandang posisyon, malaking sahod at may PR pathway pa. Ang saya, di ba? Sa isip mo, ito na yung pagkakataon ko at parang ang bait at ang galing ng recruiter. Napaka-inspiring ng kanilang kwento. Yung iba mo pang ang kakilala, client din nila, kaya nakuha ng recruiter na ito ang tiwala mo. Pero dito na nag-umpisa ang mga red flags. Isang araw, tumawag ang recruiter na ito at sinabing kailangan mong magbayad ng deposit at iba pang bayarin para sa mga dokumento. Alam mo, kahit may mga doubts na isip mo, normal lang to sa lahat ng applicants, dumadaan naman dito, right? So, nag-transfer ka ng pera, akala mo ito na yung simula ng bagong buhay. Pero nang makuha na nila yung pera mo, bigla na lang silang nawala at hindi na nag-reply. Blinak ka na rin. Reason number 6, na-refuse ang application mo. Isa sa mga major na dahilan kung bakit hindi ka naging successful sa application mo sa Canada ay dahil sa na-refuse yung application mo. Whether nag-DIY ka or may tumulong sa'yo, tapos may isang mali lang sa application mo kaya na-deny. Tipong nakalimutan mong lagyan ng supporting documents or na mali yung format ng mga forms o kaya naman hindi akma yung mga credentials mo. Yung job offer, parang ang sakit, di ba? Ang dami mong pinaghirapan tapos hindi mo pala maayos ng tama. Akala mo kasi, sabi nila sa'yo, madali lang yung proseso. Lalo na kung nakakita ka ng lahat ng information online o kaya may consultant ka. Kaya ayun, nag-apply ka na, na-excite ka, tapos biglang boom, refuse yung application mo. Now, you're trying to apply again but don't know where to start. Reason number 7, language test. Pag-usapan po natin, ito isang malaking challenge sa pag-migrate sa Canada. Language proficiency test.
Kahit medyo madaming kailangan i-accomplish, ang pagkuha ng mataas na score sa language test talaga ang isa sa pinaka-crucial para maging competitive na applicant ka. For most, hindi ganoon kadali makakuha ng mataas na scores. Big challenge siya lalo na kung nagtatrabaho ka ng full-time, may family ka na inaasikaso, or iba pang mga obligasyon. Ang pag-review para sa mga exams na to, kailangan ng dedication at oras na minsan kulang sa iba, lalo na kung balancing act ka sa ibang aspeto ng buhay mo. May financial considerations din na kasama ito. Enroll ka pa sa review classes, bili ng study materials, at yung exam fee mismo. Dagdag gastos na nakaka-stress. Tapos, kung sakaling di mo makuha yung required score, kailangan mo pang mag-retake at dagdag na naman sa gastos yun. Huwag din kalimutan yung emotional at mental stress ng pagsisikap para makuha yung kinakailangang language proficiency. Maraming nadi-discourage pag di nila agad na-achieve yung goal scores nila. Sa dami ng effort na binibigay, yung chance na di ka pumasa sa unang subok, nakakawalang gana. Pero huwag kalimutan na part din yan ng journey para sa better life sa Canada. Kaya naman sobrang importante na may support system ka para mapadali itong aspect na ito ng immigration process. Reason number 8, struggle in getting document requirements. Isa sa pinaka-challenging na bahagi ng pag-a-apply sa Canada ay ang mga requirements. Super strict at particular kasi sila sa pagdating sa education at work experience. Dapat talagang ma-assess nila ng maayos ang mga credentials mo para makasunod ka sa kanilang mga standards. Kailangan mo ng certificates of employment na parang proof na talagang may experience ka sa mga jobs mo. Pero alam mo na yan. Baka mag-cause ito ng konting drama sa current employer mo. Posibleng magduda sila o kaya naman ay ayaw nilang payagang umalis ka lalo na kung hindi pa tapos ang kontrata mo. Ang hirap, di ba? Baka isipin pa nila na nagpa-plan ka ng umalis o kaya i-hold ka nila sa mga responsibilities mo. Add mo pa yung police certificates na kailangan mo. Ito, sobrang hassle. Kailangan mo ng proof na wala kang criminal record sa mga bansa kung saan ka nanirahan. Minsan, matagal pa ang proseso nito kasi kinakailangang dumaan ka sa checks and validations. Baka kailangan mo pang pumunta doon ng in-person, right? So, kung hindi ka ready or may konting delay, baka maapektuhan yung buong application mo. And of course, huwag kalimutan ang ECA or yung Educational Credentials Assessment. Kinakailangan mo ito para makuha ng tama at angkop na halaga ng education mo. Sa totoo lang, medyo pricey at matrabaho ang prosesong ito. Maghihintay ka pa ng ilang linggo o buwan para dito. Kaya dapat planuhin mo ito ng maayos. Kaya preparation's key. Siguraduhin na handa ka na sa lahat ng requirements bago mag-submit ng application. Ang wastong paghahanda ang makikita mo sa huli para wala kang problema sa smooth na transition or sailing papunta sa Canada. Reason number 9, you're satisfied with your current life and career. Isa sa mga dahilan kung bakit wala ka pa dito sa Canada ay kasi marami kang magagandang oportunidad dyan sa kinaroroonan mo ngayon. Pero totoo, hindi mo maikakaila. Marami sa mga kakilala mo ang nandito na. Alam mo naman yung mga magaganda at kahanghangang bagay na inaalok ng Canada. Ang ganda ng healthcare, maayos at malinis ang paligid at mataas ang quality of education. Pero may isang tunay na challenge. Pagdating sa karir mo, kailangan mong magsimula ulit mula sa umpisa. Ang hirap talikuran ng trabaho mo ngayon, lalo na't masaya ka at buo ang loob mo dyan. Kaya nagdesisyon ka munang mag-isip, nagdadalawang isip ka, ano ba talagang mas mahalaga? Ang kasiyahan mo ngayon or pangarap para sa brighter future? So, isa pa sa reason kung bakit hindi ka natutuloy pa Canada is because you're not emotionally prepared. Kahit gaano ka-strong ang determination mo, kung hindi ka emotionally ready, mahirap yan. Excited ka pero deep down, puno ka ng doubts. Naisip mo na mas okay na lang kung nasaan ka ngayon or hindi pa tamang time for a big change. Siyempre, takot sa unknown, right? So, paano ka mag-a-adjust sa culture at weather at iwan yung pamilya at friends mo dyan? Isa sa mga dahilan kung bakit parang ang hirap umusad patungo sa Canada ay dahil sa kakulangan ng support system. Isa pa, habang nag-a-apply ka, madalas ang focus mo is nasa requirements at paperwork, kaya hindi mo masyadong naisip na super importante din pala ang mental at emotional support. Pero ang hirap magsabi ng pinagdadaanan mo kasi, lalo na sa family mo, kasi ikaw yung pinakamalakas at ayaw mong makita nila na parang gusto mo nang sumuko minsan. So, apart from living in Canada for 20 years now, nakapasyal na rin ako sa 29 na beautiful countries at masasabi ko talagang top choice ko pa rin ang Canada to call my home. Marami akong reasons including job opportunities, stable economy, exceptional na quality of life, madali lang makuha ang citizenship at excellent educational opportunities and political stability.
So if you're serious about creating a better life for yourself and your family in Canada, let's discuss your options together. Andito sa description yung link for our free assessment. I genuinely care about you and your journey, and I want to see you thrive here in Canada just like I have. I have a few videos about Canadian immigration programs you would want to watch para madagdagan ng kaalaman mo about immigration programs. So click on them here or down there. Don't let any of your struggles hold you back from achieving your Canadian dream. I care about you and your journey. I and my team at Mercan will be with you every step of the way, ensuring that you get the support and guidance you need to succeed. Mula sa pag-assess ng iyong eligibility, pagpaplano ng iyong documents, hanggang sa pag-layout ng mga strategies para mapabilis ang proseso, support mula sa mga staff namin na makakatulong sa'yo mula sa language courses, language test preparation, financial planning, at iba pang importanteng aspeto ng iyong Canadian immigration journey, andito lang kami. At isa pa, we will tell you kung hindi ka qualified or kung saan ka pwedeng mag-focus para maging qualified ka. Kailangan mo ng honest opinion para hindi ka nagsasayang ng effort at ng pera mo. So kung naging helpful sa inyo ang vlog na to at gusto nyo pa ng more tips sa immigration journey nyo, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for updates. Comment below with your questions or share your experience because I'd love to hear from you and help you kung saan man pwede. So until next time, and always take care. This has been Marjorie Quintos, Canadian Immigration Consultant, brought to you by Mercan Group of Companies. See you on the next vlog.